Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Arong. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Tacloban. Nagmula sa pamilya na sundalo ang propesyon nitong si Arong. Mula sa ama, maging sa apat na nakakatandang kapatid. 5 taon itong nanilbihan sa kasaluksulukang bahagi ng Mindanao na destino para tutukan ang isyu tungkol sa mga rebelde. Nakikipaglaban din ang ama at mga kapatid sa ibang bahagi ng bansa. Isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatanggap ng balita ang binata na parehong nasawi ang ama at mga kapatid. Matapos ang engkwentro, sa pakiusap ng ina, nagbitaw sa tungkulin ang binata upang may matira pa sa piling nito. Hindi lingid sa kalaman ng ganitong pangyayari dahil kabilang sa sinumpaan ang pagbuwis ng buhay. Ngunit hindi lamang inaasahan, nasa isang iglap, sabay na masasawi ang mga kapatid at ama. Pinakinggan na lamang ni Arong ang pakiusap ng ina na magbitiw sa katungkulan para maisalba ang buhay at may matira pa sa kanilang pamilya. Umuwi sila ng probinsya at doon na nanirahan. Natutunan ang buhay probinsya, pagsasaka, pangangalaga ng hayop, karpentero at iba pang kabuhayan nakikita ng pera. Kontento naman ito sa sitwasyon. Walang reklamo ang ina. Sa paglipas ng panahon, ngunit tuluyang nagbago ang buhay ni Arong nang makatagpo si Tandang Rendon, isang antingero sa lugar. Kilala ito bilang tagabenta ng samut-saring anting-anting. Marami ang tumatangkilik sa produkto dahil mabisa at maaasahan sa oras ng banta ng elemento. Malakas ang kita sa ganitong larangan dahil kasagsaga ng pananalasa ng mga engkanto sa lugar. Dumagsa ang mga mamimili at isa na dito ang ina ni Arong. Nang makita ang gabundok na perang papel sa harapan ni Tandang Rendon, nagka-interes ang binata na pasukin ang ganitong negosyo. Ngunit bago yun, question muna ang mga gamit. Manong, huwag niyo sana mamasamain yung tanong ko. Talaga bang mabisa itong magawa mo? Baka kasi, naglapat ka lang ng mahika para mabilog ang ulo ng mga tao. Para balik-balikan yung mga gamit mo. Wika ni Arong. Sino ka bang damuho ka? Kung makapagtanong ka parang meron kang alam ah. Ngayon ko lamang nakita yung pagbumuka mo. Dayo ka ba? Balik na tanong ni Tandang Rendon. Wala. Lumad sa lagon na ito ang angka ng nanay ko. Sa Maynila ako lumaki. At ngayon lang nakabalik. Anak ako ni Concepcion, na anak ni Corazon, yung maglalako ng tabako sa bayan. Pero isa kang kahihiyan sa angka ni Corazon. Kilala bilang mabubuting tao ang mga yon. Mahinhin ang pananalita. Iniisip muna ang bawat desisyon bago isabibig. Pero ikaw, walang preno, walang pakundangan, diretsahan. Wika ni Tandang Rendon. Natahimik si Arong, ngunit nagpatuloy pa rin sa pagsasalita. Nakita ko kung gaano kalaki yung kinikita nyo sa pagbebenta ng mga anting-anting kung papayag kayo, turuan nyo po ko. Balak kong magtinda rin. Wika ni Arong. Sandali nga. Hindi ba't sundalo yung asawa ni Concepcion at mga anak niya? Bakit parang namumulubi ka?
Hindi ba maayos ang pasweldo ng gobyerno para sa naturingang tagapagtanggol ng bayan? Tanong ni Tandang Rendon. Matagal na po akong bumitiw sa serbisyo sa takot na mamatay sa gera katulad ng ama at mga kapatid ko. Ibang usapan po yun, Manong. Sana, sa tanong ko lang iikot ang pag-uusap natin ngayon. Paano po ba gumawa ng anting-anting? Tanong ni Arong. Napatitig ang matanda sa kanya. Sinuri ng tingin si Arong mula ulo hanggang paa, na tila tumatagos pa sa kaluluwa. Nang makita ang pagkadesperado, inimbitahan siya nito sa loob ng tahanan. Isa-isang pinakilala ang mga gamit, ngunit nilinaw na hindi ito maaasahan sa aktwal na labanan kontra aswang o anumang elemento. Replika lamang ang mga ito at may kaunting karga ng orasyon na makakaya lamang kontrahin ang mababaw na banta. Sa madaling salita, pangtaboy lamang ang mga ito. Kunot noong nakikinig si Arong, naguguluhan kung ganun ba talaga ang pagnenegosyo sa usapang anting-anting. Ang tanging magagawa ng tao ay isang replika at kargahan ng orasyon. Walang makakapantay sa anting-anting na bigay mismo ng kalikasan. Yon, natural ang lakas na kahit ang pinakamataas na uri ng aswang, siguradong hindi uubra. Kahit itanong mo pa sa mga albularyo o ibang manggagamot, gumagana ang karamihan sa mga anting-anting dahil sa pagkakarga ng orasyon. At kung ikukumpara mo ito sa likas na biyaya ng mundo, wala pa sa kalingkingan. Ang mga produkto ko, karga lamang ang nagpapagana. Pero sinisigurado kong may tataboy ng bisa ang anumang elemento sa malapit. Pagpapaliwanag ni Tandang Rendon. Ganun po ba, Manong? Turuan mo po akong gumawa. Turuan mo akong magkarga ng orasyon. Ano pa po ba yung dapat kong gawin? Tanong ni Arong. Abay, ganyan ba talaga kapag isang sundalo? Diretsahan kung magsalita. Iho, sa larangang ito, hindi dahil naisip mong pumasok pwede na. Dito, kinakailangan na matinding pagkapit sa paniniwala, dedikasyon at pangako na hindi babaliin sa oras na magkagipitan. Hindi ito negosyo ng tao na kapag bumagsak titigil ka agad. Dito, kahit maging baldado ka sa pakikipaglaban sa mga elemento, hindi ka bibitiw sa sinumpaan mong tungkulin. Wika ni Tandang Rendon. Napabuntong hininga si Arong. Hindi inaasahan na ganong kaseryoso ang ganitong klase ng gawain. Napakamot sa ulo na mapagtanto na hindi sila nagkakaintindihan. Gusto lang naman ng binata na matuto sa paggawa ng anting-anting para may pagkakitaan. Hindi ang sumabak sa anumang labanan kontra aswang o elemento. At dahil magkaiba ang pag-unawa, nagpaalam na lang muna ang binata. Dapit hapon ng lakbayin ni Arong ang daan papunta sa bayan. Pasa ng kalahating sako ng mais na ipapagiling upang maging bigas. Ito ang nakuhang parte sa pagsasaka sa tanima ng tiyuhin. Hindi pa ito nangangalahati sa paglalakad ng may humarang na lalaki. Mapupula ang mga mata, nanlilisik. Masama ang titig na parabang nakasinghot ng pinagbabawal na gamot. Kagading nagpigil ng hininga nang maamoy ang matinding baho nito. Malansa na parang nabubulok na karne. Hanggang sa bigla itong sumunggab sa kanya. Dali-dali naman itong ibinagsak ang pasan para pigilan ang mga bibig nitong mangangagat. At dahil retiradong sundalo, ginamit ang pisikal na lakas para pigilan ito. Tumilapon matapos masuntok
Kaso nang bumangon ay muli lamang umatake. At sa pagkakataong yun, tumutulo ang laway nito. Kinakabahan si Arong sa ideya na baka apektado ng rabies ang binata. Sa pangamba na madamay sa virus sa katawan nito, napilitang bugbugin para mahimatay. At nang tuluyang mangyari, itinali sa puno gamit ang nahablot na baging sa kakawayan. At pagkarating sa unahan, sinabihan ang mga tambay sa tindahan at sinabing sila na ang magbantay sa binata at kung maaari, isupulong sa barangay. Samantala dumiretso naman ito sa bayan. Nagmamadali dahil malapit nang lumubog ang araw. Pagkabalik, naabutan ang mga tambay sa tindahan. Nagtanong-tanong si Arong, ngunit sinabi ng mga ito na biktima ng yanggawang lalaki. Hindi siya pamilyar sa salita kaya nag-usisa pa. Ipinaliwanag naman ng mga tambay na ang binatang yun na bagong sinalinan ng lahi ng aswang ang binata. Sinabihan pa ito na mabuti na hindi siya nakagat dahil kapag nagkataon, posibleng pati siya ay maging aswang. Napatanda ng krus nang madinig yun at bago tumuloy, inabutan siya ng tindero ng itak, sulo at isang garapa ng langis. Binalaan na kapag kumulo ay ibig sabihin may aswang sa paligid. Tinandaang mabuti ni Arong ang bilin ng tindero at nang lumakad na, hindi maiwasang matakot na isipin na baka nakaabang sa tabi-tabi ang yanggaw. Kahit sinabi na ng mga tambay na dinala na sa pagamutan ang lalaki, kinakabahan pa rin lalo pat madilim ang daan. Bawat hakbang ay siya ring pagkabog ng dibdib. Panaylingon sa tuwing may kakaluskos. Hindi naglaon. Isang figura ng halimaw ang lumitaw. Tao pa rin naman ang hubog, ngunit nagtataglay ng kakilakilabot na wangis. Nanlilisik ang mga mata. Naghahabaan ang mga kuko at ngipin. Mahaba ang dila na parang may sariling buhay. Mabilis pang lumilipat-lipat sa iba't ibang direksyon. Hirap na ang binata na habulin ng tingin hanggang sa bumungad ito sa mismong harapan. Nabitawan ang sulo. Naiharang naman ang itak sa bibig ng aswang. Nagpupumiglas ang binata kaso masyadong malakas ang nilalang. Nagsusugat na rin ang magkabila ang braso sa mga kuko nito at higit sa lahat, kinakapos na ng hininga sa tindi ng amoy. At nang makabuelo, ibinuhos ang lakas para maitulak. Hinugot niya ang itak sa kaluban at pinakitaan ito ng galaw. Panay ang pag-ilag ng halimaw. Nahirapan sa paglapit dahil nag-iingat na hindi mahagip ng patalim. At nang maglaon, nangahas ito ngunit nagawang bilisan ni Arong ang pagkilos at nadaplisan sa muka. Lalong nanlisik ang mga mata ng aswang at akma na sanang susugod nang maaninag ang grupo ng sulo na papalapit sa kinalalagyan. Pagkatingin muli, naglaho na ang aswang. Bumungad ang mga tambay at tindero. Nangangamba ang mga ito para sa binata, kaya naisipang sundan para ihatid. At nang makita ang kalagayan, kanya-kanya sa paghugot ng itak. Talasan niyo ang mga mata at pandama. Nandyan lamang sa sulok ang aswang. Huwag tayong magtanga-tangahan at baka maunahan pa tayo. Wika ng tindero, si Mang Gregor. Teka Manong, ilang aswang po ba yung nasa lugar na ito? May nakasalubong ako kanina na nayanggaw. Tapos ngayon naman, ganap na aswang talaga. Tanong ni Arong. Mabilis ang hakbang ng mga ito habang nakamasid sa paligid. Dako,
hindi mo mabibilang iho. Hindi naman sa lahat ng oras. May partikular lamang na buwan kada taon. Panahon siguro ng tagutom nila kaya nagsilabasan. Dito sa lugar namin, parang nasanay na rin kami. Kaya kapag panahon ng aswang, iba yung pag-iingat kagad. At total hindi ka pa naman ganong katagal dito. Ihahatid ka muna namin. Iwasan mo na rin muna ang paglabas sa gabi sa buwang ito. Dahil marami talagang pagala-galang aswang. Pagpapaliwanag ni Mang Gregor. Sa kabutihang palad, nakarating ng tahanan na hindi nasundan ang pag-atake. Laking pasasalamat ni Arong sa grupo ni Mang Gregor. Nagpaalam na rin ang mga ito bago lumalim ang gabi. Dahil sa naganap, napag-isip-isip ni Arong na ituloy ang balak na matutunan ang tungkol sa mga anting-anting. Sapat na dahilan na ang kinasangkutan para aralin ang pamamaraan para makalaban. Kinabukasan, pagsikat ng araw, pumunta ito sa tahanan ni Tandang Rendon. Naabutan nito ang matanda na kinakargahan ng orasyon ang mga gamit. Ay nako, nandito na naman ang retiradong sundalo. Ano namang may paglilingkod ko sa iyo, iho? Tanong ni Tandang Rendon. Halata sa boses na naiinis. Manong, may nakainkwentro kong aswang kagabi. Hindi madali yung pinagdaanan ko kaya gusto ko sanang matutunan yung bagay na magliligtas sa akin sa oras ng panganib. Hayaan nyo na pong matuto ko sa inyo. Tugon ni Arong. Napatitig si Tandang Rendon. Lumipas ang ilang segundo bago nagsalita. Ano ka mo? Hindi ba't dati ka namang sundalo? Bakit hindi mo gamitin ang baril para patayin ang aswang? Malakas ka. Halata naman sa pangangatawan mo. Bakit hindi mo na lang bugbugin hanggang sa madurog? Pangaasa ni Tandang Rendon. Si Arong naman ngayon ang natahimik. Hinuhulaan kung sadya ba ang pagkakasabi ng matanda o sinusubukan lamang siya. Manong, hindi lingid sa kaalaman ko ang kakayahan ng mga aswang. May dati akong kasamahan na nagmula sa probinsya kung saan naglipa na ang mga halimaw na ito. Madalas siyang nagkukwento at ayon sa kanya, walang laban ng ordinaryong bala, patalim o ang lakas ng tao. Ang tanging makakalupig lamang sa aswang ay ang katulad mong antingero, albularyo o sino man na may karunungan. Wika ni Arong. Mahusay. O sige, hahayaan kitang matuto sa akin. Pero ipapangako mo na sa oras na matutunan mo na ang lahat, wala nang bawian, walang atrasan, at lalong wala kang karapatan na umayaw sa oras na tawagin ka ng tungkulin. Maliwanag ba? Tanong ni Tandang Rendon. Napatango na lamang si Arong bilang pagsagot. Kagad namang sinimula ni Tandang Rendon ang pagtuturo ng lihim na karunungan. Gumugol ng ilang buwan para makabisado ang tamang pagbigkas ng mga orasyon, pagpapagana ng gamit sa pamamaraan ng dasal, pagkilala sa iba't ibang anting-anting, pagkakarga at pagdedebosyon. Hindi na sila dumako sa pisikal na laban dahil tiwala naman si Tandang Rendon sa kakayahan ng binata, lalo pat isa itong dating sundalo. Sa huling araw ng pag-aaral ni Arong, isang libreta at medalyon ang binigay bilang kabayaran ng pagpupursigi ng binata para matutunan ang lahat. Sa paglipas ng mga araw, balik muna sa pagkayod para sa kabuhayan si Arong. Inararo ang malawak na sakahan
nagtanim ng binhi sa kabila, naghakot ng panggatong mula sa bundok pababa ng bayan, at kung ano-ano pa. Doble ang sipag ng binata dahil na mga panahong ito, iniinda ng ina ang karamdaman. Kanser ang lumalabas na resulta sa ospital. Tumama sa buto kaya't nakaratay na ngayon. May mga gamot ngunit nilinaw ng doktor na pahahabain lamang nito ang oras na ilalagi sa mundo. Hindi na mapapagaling pa ang kanser. At dahil may kamahalan, malaking salapi ang kinakailangan. Pansamantalang isinantabi ng binata ang tungkol sa lihim na karunungan. O iho, magpalamig ka muna. Ilang ulit ka na kasing pabalik-balik. Kaya naisipan kong maghanda ng merienda. Huwag kang mag-alala. Libre na ito. Naikwento kita kay Tandang Rendon. Naabutan niya kasi akong naghahanda ng malamig para sa'yo. Magkakilala pala kayo na matandang yon. Tanong ni Mang Gregor. Tinawag siya nito sa tindahan. Huminto naman bilang pagrespeto. Opo Manong. Sa katunayan, nagpaturo nga po ako sa kanya ng pamamaraan para mapuksa yung aswang. Tugon ni Arong. Tinuruan ka ba? Nako, mapili ang taong yun. Pinsan yun ng pinsan ko. Medyo malayong kaanak pero malapit kami sa isa't isa. Kilala ko ang ugali, pero masisigurado naman na mabait at bukalang loob sa pagtulong. Mahigpit lang siya kung lihim na karunungan ang pag-uusapan. Oo nga po Mabuti nga nakayanan kong maging maestro siya sa loob ng ilang buwan. Medyo mahirap pero matalino naman siyang magturo. Ganun ba? Naku, magpasalamat ka't binigyan kanya ng oras. Siguro nakita ang kanya kaya pumayag na maturuan. Ano naman ang binigay niya? Ito po, isang medalyon at saka libreta na may mga simbolo at salita. Sa katunayan, hindi ko pa ito binigyan ng pansin kasi nagkataon na sumubay yung kondisyon ni nanay. Kailangan munang kumita ng pera para sa gamot. Wika ni Arong. Iniabot ng binata ang libreta at medalyon at nang buklatin, nanlaki ang mga mata kasabay ng pagsulyap sa medalyon. Aba, ito ang medalyon ng Satur Coronados. Pinakamataas na uri ng medalyon dahil hindi lang ito nagmula sa kanan, may basbas din ito ng langit. Magdebosyon ka para mapagana ang bisa ng medalyon. Iho, matitiyak ang kaligtasan mo kapag nagkaisa ang pagkatao mo at ang gamit. Simulan mo na ang pagdedebosyon ngayon para sa susunod na mga araw mararamdaman mo na ang taglay nitong lakas. Wika ni Mang Gregor. Nakaramdam naman ng tuwa si Arong sa sinabi ng matanda. Nagmamadali ito sa pag-uwi at sinimulan na ang debosyon. Araw-araw hanggang sa sumapit ang oras na napagana na ang medalyon. Mabilis namang nagkasundo ang enerhiya nito at ng kanya. Nag-uumapaw ang bisa kasabay ng hatid na pakiramdam, kagaanan ng kalooban at matiwasay na daloy ng lakas. Kinagabihan, nagamit kagad ng binata ang medalyon nang merong magtangkas sa buhay ng sakiting ina. Isang aswang na kung tawagin ay maninilong. Ang aswang na ito ay tanging sakitin at yung malapit ng mamatay ang paboritong biktima. Tinawag itong maninilong dahil sa silong ng tahanan madalas namamataan kung saan banda nakapwesto ang pakay na biktima. Mahaba ang dila nito na may kakayahang maging mas manipis kagaya ng sinulit. Tatago sa sahig, kukonekta sa katawan ng tao
at unti-unting hihigupin ang lakas hanggang sa malagutan. Pinaniniwalaan din na ang aswang na ito ang nasa likod ng bigla ang pagkamatay ng mga pasyente kahit mahabang oras pa sana ang itatagal. 10 oras nang maalimpungatan si Arong. Nagiinit ang medalyon. Nakasilid lamang ito sa bulsa. Nakalimutang hugutin. Naalerto sa senyales na binibigay. Pinakiramdaman ng paligid hanggang sa namataan ng aswang doon sa may siwang ng sahig. Gumagapang papunta sa kinalalagyan ng ina. Nang walang ano-ano'y, humugot ito ng itak at palihim na lumabas. Bumulong ng orasyon ang binata para paganahin ang sabulag. Hinawakan sa binti ang aswang. Kinaladkad palayo ng tahanan. Sa kakahuyan ito dinala at walang patawad na kinitila ng buhay. Gulong-gulo ang nilalang dahil may humahagupit sa kanya ngunit walang nakikita. Hindi man lamang nakapalag hanggang sa nalagutan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong nito si Tandang Rendon. Kagagaling lamang nito sa panunugis doon naman sa kabilang lugar. At dahil nagpang-abot ang dalawa, nagkaayaan sila ng inuman. Ikwinento ng binata ang karanasan sa medalyon. Natutuwa naman ang matanda habang nakikinig. Ganyan din ako noong unang nahawakan ko ang medalyon. Kailangang handa ka palagi dahil madalas siyang nambibigla. Basta-basta nagbibigay senyales kahit ang aswang ay nasa kabilang sityo. Malawak kasi ang pang-amoy, kaya walang elemento na makakalusot kahit nasa malayo. Nga pala, siguraduhin mong mababantayan mo 24 oras ang nanay mo. Ganyang kalagayan ng paborito ng maninelo. Alam mo na ang tungkol sa aswang na ito. Ito yung niligpit mo kanina. Wika ni Tandang Rendon. Oo nga po eh. Nagpapasalamat ako sa binigay niyong medalyon eh. Kasi kung hindi dahil dito, hindi ko na alam kung anong kalalagyan ni nanay. Gamit pa mismo yung gumising sa akin para iligtas yung nanay ko. Eh siya nga po pala. Ikaw din ba? May tinatangan kang medalyon? Oo, kagaya rin ng sayo. Sa Tor Coronados, dumaan na sa ilang henerasyon ng pamilya namin. Pero natatandaan ko pa ang pasalin-salin na kwento ng mga ninuno ko tungkol sa pinagmula ng medalyon. Eh kung tawagin pa'y kambal na sa Tor, dahil dalawa noong ibinigay ng isang obispo. Pinalad na makapagtrabaho sa Batikano ang ninuno ko. Nagsimula bilang sakristan hanggang sa naging pastor. Mula sa sitwasyon na palipat-lipat ng simbahan dito sa bansa, maswerteng napili na magsilbi sa simbahang Katoliko ng Batikano. May nakilala siyang obispo. Hindi na pinangalanan kung sino. Siya mismo ang nagbigay ng kambal sa Tor na pinagana ng isa ko pang ninunong albularyo. Dumaan nito sa maraming kamay. At ito na tayo ngayon. Tinatangan nito. Eh kung ganun, saan kanyo lang dapat ang medalyon na ito? Hindi. Hindi dahil nagmula sa kanino-ninuang ko. Saan kan lang namin mapupunta ang medalyon. Hindi ganoon ang pamamalakad ng gamit. Sino man ang matipuhan ito at sino man ang may malinis na loob na handang magsilbi, pwedeng magtangan. Nasa iyo na yan kaya gamitin mo. O siya, masyado nang malalim ang gabi. Lalakad na ako. Wika ni Tandang Rendon. Sinundan pa ng tingin ni Arong ang matanda. Lumipat ang pansin sa medalyon. Napahugot ng hininga matapos madinig ang kwentong pinagmula ng gamit. Lihim na pinangako sa sarili
naaalagaan at pagsisilbihan hanggang kamatayan. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, unti-unti nang mas lumalala ang kalagayan ng ina ni Arong. Wala na itong pandinig, panlasa, maging pag-iisip. Nakakalimot na ito sa lahat-lahat. Hindi naman niya masisisi dahil matanda na talaga ito. Sa edad na 70 taon, aasahan ang ganitong pangyayari hanggang sa sumapit ang isang gabi na tuluyan na itong namaalam. Masakit para sa binata dahil nawala na siya ng ama at mga kapatid. Ngunit ngayon, sumunod na rin ang ina. Nang sandaling binurol ang katawan, dumalo si Tandang Rendon. Nagtataka dahil para dito biglaan ang pagkamatay. Nang makaalis ang mga bisita, pasikretong sinuri ang bangkay. Kahit nilapatan na ito ng mga kemikal doon sa morgue, nagawan pa rin ang paraan ng matanda. Napabuntong hininga nang mapansin ang bakas ng aswang. Arong, ni minsan ba iniwanan mo ang nanay mo? Kasi kung nasa paligid ka lamang, mahaharangan mo kagad ang elementong umaaligid dahil magbibigay senyales ang sator. Pero anong nangyari? Bakit may bakas ng aswang sa katawan ng nanay mo? Tanong ni Tandang Rendon. Mahahalata sa boses ang galit. Sa kabilang banda naman, hindi makapaniwala si Arong sa nadinig. Naalala ang araw na lumuwas sa bayan para bumili ng gamot. Manong, may isang beses na iniwang ko pero hapon po yun. Mataas pa ang sikat ng araw. May aswang po ba pag ganong oras? Tanong ni Arong. Eho, may pagkakataon na kahit tirik pa ang araw, nagagawang mambiktima ng aswang, lalo na kung layong makuha ang biktima. Gagawan at gagawan ito ng paraan. Walang duda, maninilong ang nasa likod nito. At sino pa nga ba? Sa lugar na ito, wala kong kilala na nang bibiktima ng sakitin. Wika ni Tandang Rendon. Naikuyom ng binata ang mga kamao, kasabay ng pag-usbong ng galit. Matatanggap kong nasawi ang ina dahil sa iniindang sakit. Ngunit nang malaman na biktima pala ng aswang, hindi niya ito mapapalampas. Lumabas ang binata. Hinugot ang itak ngunit kagad pinigilan ni Tandang Rendon. Nahihibang ka na ba? Nakaburol pa ang nanay mo. Huwag mo nang dagdagan pa ang problema. Tutukan mo muna ang pagpapalibing. Iasa mo sa akin ang paghihigante. Huwag kang mag-alala. Ako mismo ang susuyod sa lugar para mahanap ang aswang na yon. Wika ni Tandang Rendon. At dahil sa halong-halong damdamin, iniasa ng binata ang paghihiganti kay Tandang Rendon. Nakinig siya rito dahil kung tutuusin, mataas ang kaalaman nito sa ganitong usapin. Ibinuhos na lamang ang atensyon sa pagpapalibing sa ina. Nang nasa sementeryo na, hindi mapalagay si Arong sa isang sepulturero. Malagkit ang tingin nito sa kabaong. Mababakas sa mga mata na merong binabalak. At isa pa, nagbigay senyalis din ng medalyon. Ngunit kinalma muna ng binata ang sarili. Marami pang tao dahil kasalukuyang nagmimisa ang pari ng mga oras na yun. Matapos mabendisyonan, dahan-dahang binaba ang kabaong at inumpisahan ang paggawa ng pantyon. Hindi nahiwalay ang pansin sa sepulturero. Nanatili siya sa puntod ng ina hanggang sa siya na lamang mag-isa sa lugar. Tumalikod si Arong at lumakad palayo. At sa sulok ng mata,
napansin ang sepulturero na nagmamadali sa paglapit sa puntod. Takip silim na ng mga oras na yon, kaya't wala ng katao-tao sa paligid. Palihim na sinundan ang kilos ng lalaki hanggang sa nasaksihan ang akmang pagwasak ng puntod. Hoy, anong ginagawa mo? Ha? Hindi mo na ginalang yung patay. Anong balak mo? Sandali. Aswang ka ano? Wika ng binata nang mapansin ang katangian ng aswang sa lalaki. Ngumisi ito ng nakakaloko. Tinanggal ang sombrero at pinakita ang tunay na anyo. Nabuhay ang galit ng binata sa kilos ng aswang. Dali-dali nitong sinugod ang binata. Umiwas si Arong. Naghahaba ang kuko ang binida ngunit isa-isang pinutol ng binata. Saktong napadaan sa bodega ng mga sepulturero. Dali-dali nitong kinuha ang nasipat na patalim. Nagpakawala ito ng orasyon. Pinagana ang sabulag para mapadali ang pagpuksa. Nagulat ang aswang. Nagtatanong sa nangyayari. Malikot ang mga mata at hinahanap ang binata. Paano ba naman? Umahagupit ang itak ngunit hindi nakikita si Arong. Wala ng oras para gumanti dahil pinugutan na ito ng ulo. Nasa burol ang kinalalagyan ng sementeryo, kaya pa simpleng pinagulong sa kabilang bahagi ang ulo, sa kabilang bahagi naman ang katawan ng aswang. Dali-daling dinispat siya ang bakas malapit sa puntod ng ina. Nilinis at hindi hinayaang may dumikit na samyo sa pantyon. Pagkabalik sa tahanan, naabutan nito si Tandang Rendon. Dala ang magandang balita. Natuntun na ang kinalalagyan ng maninilong. Hindi na ito nag-usisa kung paano nahanap. Dali-dali itong pinuntahan ng dalawa. Sa galit ng binata, sinugod ng taga ang lalaki. Hindi nagkaroon ng oras para magamit ang kakayahan bilang aswang. Itak, orasyon, at bisa ng sator ang sunod-sunod na binato. Tumagal lamang ng ilang segundo bago binawian ng buhay. Matapos yun, kinaladkad ni Tandang Rendo ng binata. Arong, sa ginagawa mo, pwede tayong mapahamak. Ano kung may makakita na kalahi? Pwede tayong balikan. Hindi ka nag-iisip. Alam kong sabog na ang galit mo dahil sa nangyari sa nanay mo. Pero sana naman, unahin pa rin natin ang pag-iingat. Dehado tayo kapag nagkataon. Wika ni Tandang Rendon. Unti-unti namang huminahon ang binata. Pasensya na po, Manong. Hindi ko lang hahayaan na makatakas yung aswang na dahilan ng maagang kamatayan ni nanay. Mahaba-habang panahon pa sana ang pagsasama namin. Pero dahil sa lecheng aswang na yon, wala na. Pasensya na po, Manong. Mag-iisip na po ako sa susunod. Tugon ni Arong. O siya, hayaan mo na. Umuwi ka na muna at magpahinga. Muling wika ng matanda. Hanggang sa lumipas ang panahon, dahil mag-isa na rin sa buhay, napagpasyahan ni Arong na bumalik sa serbisyo. Kinausap niya si Tandang Rendon tungkol dito. Wala na ring pipigil sa pasya ng binata. Kaya nagbalik loob ito sa pagiging sundalo. Isinuuli niya ang medalyon at ang libreta ngunit hindi na tinanggap na matanda. Ayon dito, magagamit ito ng binata sa bagong landas na tatahakin. Nilinaw rin na hindi lang sa labanan ng aswang at elemento gagana ang medalyon. Malaking tulong sa pakikipagtuo sa digmaan na nagsiliparan ang mga bala at kanyon. Noong una, hindi pa ito naunawaan ni Arong. Ngunit nang dumukot ng barilang matanda at pinaputukan siya sa binti, dito lamang naintindihan ang ibig sabihin. Kinabukasan,
Dali-dali itong bumalik sa kampo. Kinausap ang nasa katungkulan ng militar. Natuwa naman ito dahil isa si Arong sa maaasahan. Sakto din na nangangailangan ng dagdag na sundalo para sa pakikipaglaban kontra malalaking grupo ng rebelde sa kalupaan ng Mindanao. Doon pinadala ang binata kasama ang iba pa. Sa unang pagsalang, balak agad ang sumalubong sa kanya. Kung hindi dahil sa tangan niyang medalyon, makakasama na ang pamilya sa kabilang buhay. Ito din ang dahilan kung bakit nagawang lusubin ni Arong ang kuta ng kalaban at ubusin ang nagtatago sa kuta. Siya mismo ang umubos sa grupo. Dinala ang ulo ng leader pagbalik. Hindi maintindihan ng matataas na opisyal kung paano nagawa ng binata. Ngunit hindi na yon alintana. Ang importante sa kanila, nagawang talunin ang kalaban. Muling pinadala si Arong sa kabilang panig ng bansa para sugpuin ang pananalasa ng rebelde. Para itong tangke de gera na nauuna sa digmaan, habang ang daan-daang kasamahan nasa likuran lamang niya, nagtatago para hindi matamaan ng balang ligaw. Samantalang ang binata naman, baliwala ang mga bala. Nararamdaman niya ang paglapat sa balat ngunit hanggang doon na lamang. May mga pagkakataon pa, nasa dinami-rami ng pinadalang sundalo, siya na lamang ang natitirang buhay. Lahat ng ito ay dahil sa tinatangan niya na medalyon na kambal na Sator Coronados. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.